don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. But they don't see the enemy that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry just a while. Deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword, look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child.
morning. Kakapanayamin po natin si Tita Zenny. Ano po, yung follow-up ng kanyang interview, yung testimony sa harapan. Kaway-kaway ka naman, Tita Zenny. Ayan. So, si Tita Zenny po ay may stage 3 cancer po sa kanilang breast. Tita Zenny, pwede po ba nating maipakita yung improvement ng inyong suso? Ano po? Hindi po ganyan ang serum. Okay? Ito po ay magagamit yung good as. So, titignan po natin. Tita Zenny, pwede po bang makita yung inyong suso? Ito binayaran namin yung tao. Tama po. Ito po yung kasalukuyang itsura po ng suso ni Tita Zen. Siya po ay pumutok at lumabas po yung fluid, yung tubig na parang tsaa, no, Tita Zen? Opo, at pagkatapos ng tubig na parang may tsaa, nana naman. Po? May dugo. Nana na may dugo naman ang sumunod doon sa tubig na lumalabas. Mabaho siya. Mabaho yung tubig. Hindi yung ano, yung nanana. Yung nana na mabaho yung lumalabas po noon. Opo. So, si Tita Zen po ay ilang beses nag-treatment sa isang araw po? Tatlong beses po na nag-treatment sa isang araw. So, isang beses po sa center, dalawang beses po sa labas sa may commercial naman po. Ayan. So, pwede po nating Tita, pwede po ba nating buksan? Ayan, bubuksan po natin yung suso. Nilalagyan ni Tita Zen kasi ng panty liner para nang sa ganon, yung lumalabas na fluid ay dito mapunta sa panty liner na ano po. So ito po yung part ng nipple. Ito po yung kung saan nagkaroon po ng butas opo, na exit point ng tubig, cancer cells na dugo. Opo, so ito po yung mga lumalabas dita. Yan po yung mga lumalabas na mga cancer cells doon po sa suso ni Tita. Opo. So Tita, anong pakiramdam mo ngayon at ano po, lumabas na yung mga cancer cells? Ginhawa para sa akin. Malaking ginhawa. Opo. So yung sugat po, Tita Zen, itong sugat, exit point ng cancer cells po na yan, sumasakit po ba? Hindi na. Hindi na. Opo. So yung Tulad nung malaki siya, makirot siya na para siya naghahakot ng nana. Opo. Sakit na masakit. So ito po yung sugat na nilalabasan po ng nana at dugo. Ano po, ito po yun. So, problema sa dugo at yan. ugat. Okay. So, Ito po yung after 1 month na kinuhanan namin ng picture, yung suso ni Tita Zen. Ito na po yung after 1 month na result nung gumawa ng sariling labasan yung katawan po nila ng cancer cells. So, lahat ng cancer cells na meron po sa katawan ni Tita ay kinorner sa iisang lugar dito lamang po sa kanilang suso. Ito po yun. So, parting taas po ito. Ito po yung parting baba ng kanilang suso. Ano po? So, Tita Zen, ano po ang sabi po ng doktor po ninyo na nag-assist po nung kayo po ay nasa hospital? O, nung nakita nilang maliit na, ang sabi ko, kung pwede nang operahan. Apo. Sabi naman nila, ituloy ko lang daw po yung chemo. Pero para sa akin, ayoko na mag-chemo. Apo. Kasi napakahirap. Kaya sabi ko, tutuloy ko na lang yung angkot si Sarah Jane. Seragem na lang. Sarah Jane na lang. Di na rin ako magpa-opera. Ayoko na rin magpa-opera. Apo. Kasi nakikita ko naman po na sabi ko malaki ang pananampalataya ko sa God. Baka lang ito tuloy-tuloy din niya paggaling ko. Katulong mo ang Sarah Jane. Apo. So, Tita, ano pong kaginhawaan ang nararanasan nyo po ngayong tuloy-tuloy yung paglabas ng nana at ng dugo dyan po sa inyong suso? At naipitan kayo ng ugat. Wala na. Parang natural na siya. Wala na siyang
Nakakaramdam pa ba kayo ng pagsakit, tita? Pangangati na lang, nangangati ba? Kumakati-kati. Oo, yung sa gilid ng sugat. Itaas ang kamay. Yung may sakit sa Apo. puso. Si Tita Zen po ngayon ay kasalukuyan pong nakahiga at nagti-treatment po sa Serachem. Ano po? So, ito po ang dahilan kung bakit po mas mabilis po yung recovery po ni Tita Zen at paglabas ng mga toxin gaya po o ng cancer cells sa katawan nila dahil sa 3 beses na pagsiserachem sa isang araw. Opo. Tita Zen, apo, di po ba kayo po ay nagpakonsulta din po sa doktor? Kayo po ay nakakita ng mga katulad nyong nagsiserachem po, ano po. So ano po yung nakita nyong kaibahan sa sitwasyon nyo po kesa po sa iba na Ang nandoon? sinasabi nila sa akin, sabi niya maswerte ka kasi hindi siya ano sa mga braso. Hindi siya Kasi yung kumalat. iba po, yung ibang pasyente po talaga nakita ko namamaga ang mga braso nila. Nahirap sila. Tapos yung iba, ang suso nila, maraming sugat. Opo. Kumbaga sa akin, isa lang po siyang ganyan lang. Yung iba po kumalat Kumalat yung sugat nila na mabaho lumalabas talaga. Yan. Kaya sabi nila maswerte kahit na ganyan kalaki yung suso mo. Hindi siya kumalat. At ko dahil yung therapy. Inipon niya lahat sa isang lugar lang. Apo. Sabi ko, at hindi kasi ibang pasyente, yung mga pasyente sa PG, hindi nila alam yung Seragem, hindi nila kilala. Apo. Oo, kaya pagka uuwi ako ng Manila, bumabalik ako agad ng Pangasinan kasi dito may Seragem. Apo. Kaya yung mga kapatid ko sabi niya, ano ba yan? Sabi niya, nahihirapan ko sa pagbabiyahe mo. Sabi niya, hindi bali nahihirapan ako dahil pag nandito ng London, nakakapag-Seragem ako. Apo. So malaking bagay yung nakakapag-seragem po kayo araw-araw. Kasi lumalakas ang immune system ko. Tapos ako ng kasi lahat na ilalabas ko po. Nararamdaman ko na ilalabas ko lahat ng vaccine sa katawan ko. Apo. Sa tuwing may lumalabas, tita, sa inyong suso, kayo po ba'y nakakaramdam ng kaginhawaan? Apo. So dati, sumasakit-sakit, kumikirot-kirot, pero ngayon po ay hindi na. Opo. So ito po yung suso ni Tita Zen, ano po, malambot na po siya. Katunayan po na talagang maraming lumabas na tubig na at ano po at dugo. Ayan. So, ito po yun. So, ilang ano pa lang po to. Kasi ang last interview namin kay Tita Zen ay last week ng February. Opo. At ngayon po, isang buwan lang nakaraan. Ito na nga po yung result. Unti-unti nilalabas na yung cancer cells ng mga nagpapasakit, nagpapalaki ng suso ni Tita Zen po. Opo. Stage 3, ano po, tita? So, isang patunay nga po na ang Seragem treatment po ay talagang malaki ang tulong. Opo. So, Kaya sabi ko nga sana dun sa mga ibang nagsiseradim, magdadalawang isip pa. Ituloy-tuloy lang nilang Seragem. Kasi talagang matagal ang proseso ng paggalang pero sigurado. ay, opo. Yan. Gradual, pero sure, opo, yung pagpapagaling po natin. Opo. Thank you, Tita Zen. Of a far-off place where a hero's welcome would be waiting.
catch a shooting star. And tell me, how high did you soar? Ever felt like you were dreaming, just to find that you're awake, and the magic that surrounds you can lift you up and guide you on your way. I can see it in the stars across the sky. Dreamt 100,000 dreams before, now I finally realize. You see, I've waited all my life for this moment to arrive, and when you look out in the distance, you see it never was that far. Oh no, heaven knows your existence, and wants you to be everything you are. Oh, there's a time for every soul to fly. It's in the eyes of every child. It's the hope that love can save the world, and oh, we should never let it Dreamt 100,000 dreams before, now I finally realize. You see, I've waited all my life for this moment to arrive, and finally, I believe in the impossible. If I reach deep within my heart, overcome the obstacle, won't let this dream just fall apart. You see, I strive to be the very best, shine my light for all to see. Angeline Capistrano, residing in Imus City, province of Cavite, Philippines. I am 66 years old. My happy story together with Sarah Jem. My health conditions: hypertension, anemia, gouty arthritis, vertigo, and constipation. Having medication ever since 1990. A friend of mine always invite me to go with her to Sarah Jem Center. But I have so many reasons of refusing her. That time, I was not really interested. March 9 of this year, when I decided to see her in Sarah Jem Center in Bacoor. I got my number, observed what's going on, and patiently waited for my turn. I listened to the staff discussing about the 5 principles of serotonic math. The yellow ID's turn came, and we all walked to the treatment area. First, I was uneasy because it is hot, and if the stone roll on some part of my body, it really hurts me. I continue going to the Sarah Jem Center, and later on, no more pain, and I want the heat of the Sarah Jem bed. I am relaxed and enjoying the V3 treatment, and without knowing, I
I'm already sleeping. After 10 days, I decided to have my laboratory examination. I waited for the result, and I was amazed because it was all normal. These are the things I observed after the treatment. Number 1, I noticed that I always make utot. My stomach is now soft, unlike before, that it is like ripe jackfruit, which is hard and bloated. I move my bowel 2 times a day now. I feel light, happy, in good mood, and have a positive outlook in life. My blood pressure is always normal, 120/80, and sometimes 130/80. I sweat too much these days. Unlike before, that even I walk for 40 minutes in the morning, I never sweat. I noticed also that the veins at the right side of my head, at the back part, which before is stretching, which I'm afraid of, now totally disappear. No more worries. I am sleeping very deep these days. Really sound sleep every night. Getting up so wonderful in the morning, thanking God for all the blessings. Lastly, the numbness of my left hand totally disappear. Because of the family day, our branch manager, Miss Joy, is giving all of us 6 minutes free on Serotonic mat till the end of May. I like the heat of the Serotonic mat. Until now, I'm going to the Serogen Center, not for a single treatment, but for triple treatment. Here are my laboratory results before. Now, after 10 days of Serogem, all my lab results came normal. That's why I decided to buy Serogem bed. Aja Serogem! Thanks Serogem Cavite! Long live Serogem Philippines!
hapon po, ma'am, madam, sir. Ako po si Juanito Mawat, 49 years old. Nakatira sa Bontoc Mountain Province, Philippines. Pero dito po ako nakatira ngayon sa Metro Manila, Patasan Hills, Quezon City, Philippines. Driver po ako ng jeep na mamasada. Dati po nga naman ako manginom. Ngayon po, naramdaman ko po na masakit yung tagiliran ko. Nung nagpa-OPD po ako sa hospital, sa FEU, Hospital, Philippines, pinakuha po ako ng laboratory hanggang sa CT scan. Tapos nung bumalik pa ako ulit sa hospital, nakita po nila yung resulta. Sabi po nila may cancer daw ako sa atay. Suggest po nila mabiopsy ako, pero hindi po ako pumayag kasi naubos na po yung pera ko. Tapos po sabi ng isang pinagpasahan ako doon, pinasa ako sa specialistang doktor daw yun. Tapos sabi po nung doktor na specialista, wala na raw po akong pag-asa, hindi na raw magagamot tong kanser ko sa atay. Ngayon po, hindi po ako mapakali. Nagpa-second opinion po ako sa ibang hospital, sa East Avenue Hospital, Philippines. Nung mangbasahin din po nung doktor doon, yung resulta ng CT scan, ganoon din po ang sinabi niya. Tinaningan niya ako ng 2 months to 6 months. Yun po, nawalan na po ako ng pag-asa sa buhay. Umiyak po yung anak ko, umiyak po yung asawa ko. Sabi ko po, umuwi na lang tayo ng probinsya at doon na lang ako mamamatay kasi mahirap mamatay dito sa Maynila. Ubus pa naman yung pera natin. Sinabihan ko lahat yung mga relatives ko sa probinsya, pati sa Baguio City, Philippines. Nung nalaman po nung tita ko, sabi po niya, huwag muna kayong umuwi ng probinsya. Hanapin niyo itong Sierra Gem sa Quezon Ave. Yun po, hinanap po namin nung araw na yun. Awan ng Diyos po na tagpuan namin. Ngayon, pumasok po kami. Sinabi ko kaagad sa mga staff ng Sierra Gem, kay Madam Cherry, na ganito po, tinaningan po ako sa doktor. Dito po magpa-Sierra Gem ako, baka dito po ako gagaling. Ngayon po sinalang po ako sa Sierra Gem B3 hanggang sa Serotonic po. Nung araw din yun. Tapos pagkatapos po, umuwi po kami ng bahay hanggang sa kinamagahan. Napansin ko na lang na maganda yung tulog ko nung gabi na yun. Kasi dati 4 na beses ako nagigising bago mag-umaga. Pero mula nung magpa-Sierra Gem ako, halos 1 beses lang ako nagising. Pangalawang gising ko, umaga na. Ayun po. Naramdaman ko po na may pinagbago yung pakiramdam ko. Hanggang sa tuloy-tuloy po ako nagpa-Sierra Gem hanggang ngayon, pang 9 na araw ko po ngayon. Nung mga gabi po na yun, maganda po ang tulog ko. Kaya malaki pong tulong ng Sierra Gem sa akin. Kasi kung wala po yung Sierra Gem, ewan ko na po, hindi ko na po alam talaga kung mamamatay ako. Kaya salamat po sa bumubuo ng Sierra Gem.
Maraming salamat po, Madam, Sir. Ito yung picture mo lagi. Yan po yung itsura niyo. Pakita niyo po tayo. Yung picture niyo. Turo mo yung kung may sakit pa kayo. Nung may sakit pa po ako, hindi pa ako nakakapunta ng Serajem, hospital pa lang. Ganito po yung itsura ko, mas malala pa dito. Ngayon po, nung nagpa-Serajem na ako, wala pang 7 araw ko po ito. Pang 7 araw na na nagpa-Serajem. Ito po ang itsura ko na ngayon. Ma'am, sir. Salamat. Salamat po. Maraming salamat po sa bumubuo ng Serajem. Ako po si Mercedes at Vegas. Nakatira sa 29A St. Vincent Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City of the Philippines. Malaking pasalamat ko sa Panginoong sa Kristo na nakilala ko ang Serajem. Ang Serajem, iyan ang nagbibigay ng kalakasan, kalusugan, kaginhawan sa aking buhay. Nakilala ko ang Serajem tungkol sa pamangkin ko. Kasi siya, nag-Serajem pala siya dito. Yung una, sinabi niya sa akin, nga naipunta ka dito sa Delta dahil dito tayo magkita. Ang sagot ko naman sa kanya, anong gawain natin? Basta na pumunta ka na lang. Magdala ka ng 2 kumot at 3 lityag. Yan ang sabi niya sa akin. Bakit, Day? Saan ba tayo tutulog? May lulutuin ba ako dyan? Kasi ang trabaho ko noon ay isang magluluto. Cook ako sa mga kantin o sa mga catering. Ngayon, pumunta kami dito, kaya nakita ko nga maraming tao. Ang sabi niya, Nay, dito ka na gagaling sa sakit mo. Matagal mo nang inaasam-asam nga gumaling ka. Sa bakit ano ba yan, Day? Serajem, Nay. Maganda, Nay. Magaling ka talaga dito. Yan ang sabi sa akin. Hindi, yung mabuti, kung ito naman ang makabigay ng kaginhawaan sa aking buhay, bakit naman hindi ako araw-araw dito? Araw-arawin ko na kung yun man lang ang makabigay ng kalakasan ko. Yan, oo, Nay, subukan mo lang, Nay. Ngayon, nasubukan ko na. Unang salang ko pa lang sa master bed, naramdaman ko na ang kaginhawaan sa aking pagsalang. At sabi ko naman, ay salamat naman. Kung iyon mo lang ang magaling sa akin, magpatuloy ako sa pagsalang. Tuloy-tuloy ako sa pagsalang. Pagdating ng 5 araw, nakita ko na sa aking dumi, kulay dilaw. Bakit kaya mayroong ganon na hindi naman ako kumakain po? Pero tinuloy-tuloy ko pa rin sa pagsalang. Pagkasunod naman pag lumiko, nakita ko na yung mani. Buong-buong mani. Ang bula-bula. Paano ito paggawa sa ilalim ng nalalamnan ko nga? Bakit parang mold ng ito? Parang yun na. Bakit ganon? Bakit ganon? Buong-buo. Sabi ko ako, sige. Salamat sa Serajem na ito na ang binigay sa Serajem sa akin na kaginhawaan. Naramdaman ko na ang kaginhawaan ko. Tuloy-tuloy ko pa rin pagsalang. Sa akong pagsalang,
naramdaman ko rin ang aking kagalingan. Medyo malakas na ako. Naramdaman ko na malakas na ako. Sabi ko, salamat sa Sir Adin. Nga, yung tulong niya sa akin, salamat. Malaking pasalamat ko sa Sir Adin. Lalo pa sa bitrate. Triple ang naramdaman ko sa bitrate. Pagsalang ko lang. Isang sala ko, triple. Aba, maganda ang bitrate. Sabi ko gano'n. Ito pala ang malakas, pinakamabilis, kapagaling sa karamdaman ng tao, ang bitrate. Kasi, ang reflux, maganda rin. Ang masturbate, maganda rin. Sa lahat-lahat ng mga produkto, masang-ayon ito, maganda. Magbigay ng kagalingan sa mga tao. Habang gumagaling ang mga tao, kalakasan, kalusugan, ang maramdaman nila. Katulad sa akin, nagaling ako, awa ng Diyos. Yan na, mula noon hanggang ngayon, ako ay malakas at kalusugan. Wala na akong naramdaman. Minsan, umaano lang itong ubo ko, kung makakain ako ng medyo galaban. Sabi ko, Day, ano ba itong ano? Kasi noon sa doktor ako, tagal din ako, naiikot-ikot na rin itong doktor. Sabi niyo, doon sa amin, yung Bautista, sa Precision, sa Makati, sa San Mateo, parang wala akong nakita sa ganito. Ngayon pa lang ako nakakita sa Serdin, na nakadumi ako ng foam, mani, at iba pa. Pag ini ko, bulang-bula pa. Yung, minsan, maitim ang ano ko. Dito ko nakita sa Serdin talaga ang akong kagalingan. Magpatuloy ako sa pag-Serdin. Salamat po, salamat. At lahat naman, pasalamatan ko pa rin ang mga staff. Lahat. Kasi nakita ko na sila talaga mabait talaga. Ang napupula ko lang sa kanila. Lalo pa, Ma'am Sirin, kayong lahat. Yan ang nakita ko lang sa inyo. Maganda kayo, mag-ano sa napalayan ko. Ang inyong lahat. I love you, Sir Adim. I love you, Sir Adim. Tapos dito pa o din, 8 years old. Nakatira po ako sa 24 Pagos sa Quezon City, Philippines. At yung 20 years old po ako, karoon po ako na, 17 years old po ako, wala pa po tatlo. Sabay, pagdating po na, pag-18 na po ako, nagkaroon po ako ng ganito dahil po sa mga, dahil po pinabayaan ko po ang kalusugan. Ang pagka-bisyo ko po ay hindi ko po mapigilan. Ang music ko ay paliligarin ko po, lalo na po ang ako. Tapos po nakita po ako bilang po ako pag tumitumaga. Pinapagalitan na po ang napagulang ko, pero po hindi pa rin po ako natutita, pinagpatuloy ko pa rin po ang sarili ko dahil di pa po nga nagkakasakit dahil alam ko po kung palakas ako. Sa nangyari po sa akin, hindi ko na po alam po ano po ang gagawin ko. Masasya na po kami nagpapupunta. Marami na po kami pinagtago natin. Hindi na po namin alam kung saan po kami lulugan. Ay saan po ang pupunta. Pero po, pag araw-araw ko po punta saan, bigyan po ako ng sign ng Panginoon na makilala po si Ranjit. Makilala ko po si Ranjit dahil po. Dahil po kay Nanay Glo. Sabi niya, pumunta po daw ako sa Sierra Gem at matutulungan po ako sa Sierra Gem. Ito po lang po daw with labels at title. Mas po, di po ako nag-alangan, pumunta po ako agad-agad kasi po hindi ko po alam po ano po.
laang gagawin ko sa sarili. Pumunta po kami dito, ilang weeks lang po ay ilang weeks lang po ay nakamdaman ko na kagad ang epekto ng Seragin. At kaya po ay po ako, dami na po naman ito sa ilong po. Nagkasipit po ako ng sobra at ay nakahiga na po ako na maluwag pag nakakasita po ako na maayos. Nakakatulog din po ako na maayos. Tulog po na Seragin. Pagkikilan Seragin araw-araw, palagi po ako pupunta. Kahit alam ko po, dito lang po ako magagay. Dito lang po ako bibigyan ako ng asal. Kahit dito po ako dito nagkakaako. Dito naman po gagawin ang masayang na araw. Nagpapasalamat po sa Seragin dahil po ay marami na po lumalabas sa akin. Cancer. Stage. At ito po, sakit ko na to ay cancer po na una po nag-umpisa sa ilong at bumaba po at napabaya po po tuluyan na po siya ng cancer at Stage. at nagkaroon po ako nagpa-check up po ako at sinabi po na cancer na po stage po active PCA po na cancer sa benta. Ito po siya. Ito po ang tulong na Seragin sa akin. Simula po nung pumunta po ako dito. Dati po wala pa po ito, kaya po nagkameron ako. Dahil tulong po na Seragin. Dahil hindi ko po alam po ano na po gagawin ko sa buhay ko dahil nagkaroon ako ng sakit talaga. At sana po ay tulungan ako sa sakit ko na cancer. Tuloy-tuloy ang pagbalik. Tuloy-tuloy ang pagbalik. Sana po tuloy na po ang paggalit ko na. Tuloy na po ang paggalit ko sa Seragin. Sana po ay maging maayos na po ang leg ko po. Ayun lang po, maraming po salamat. Ako po si Gladys Pisapino, 15 years old. Taga South 17 Padre Martinez, Manila, Obrero, Quezon City, Philippines, na nagkaroon ng arunaman na kadahilanan nahulog ako sa hagdan noong November. Noong November na halos hindi na po ako makalakad. Talagang nakahiga na lang po ako at tinakain na lang. Ito po yung aking nanay. Ako po yung kanyang nanay ni Clarice, na yung time na nahulog siya, nakaranas po siya ng sobrang sakit at kirot. Halos hindi na po niya makaya yung sa may lumbar niya. Hindi po niya pinansin yung pagkakahulog niya, pumasok pa rin siya sa eskwelahan. Pagkatapos po noon, nung mga 3 araw na pagpasok niya, halos hindi na siya totaling makagalaw, kaya dinala po namin sa ospital siya.
tatlong ospital yung napuntahan namin, puro laboratory ang ibinigay na sa amin. Tapos ganun pa rin po ang bawat result ng laboratory. Ano pa po tawag na ito? Yun at yun pa rin. Kaya naisip namin na ulit ng ibang ospital. Doon sa meron po kasi kaming yung sa po ng St. Luke's kasi may charity po doon. Nakakuha po kami ng card. Salamat naman po sa Panginoon at class B kami. Kasi malaki pong bawas sa mga laboratory. Nung madala po namin siya, ni-request kami ng MRI, spine na x-ray, lahat po ng laboratory. Tapos ang result po nun, daw po, TB sa buto. Dahil nagkaroon na ng nana yung kanyang lumbar sa pagitan nito. Halos na po, umiiyak po siya nung na yun kasi kinausap po kami ng doktor na kailangan maopera siya dahil pag hindi na-opera, magiging lantang gulay siya at malulumpo ng tuluyan. Ay yung na po yun, sige tuloy pa rin po ang aming pagbabalik. Nung bumalik na po kami, tinapat na po kami ng doktor na pinaano kami ng halagang napakalaki, hindi po namin kaya. Kaya hindi po ulit kami sa PGH kasi mura daw po doon. Ang lang naman po doon, opera libre. Pero yung may mga gamot saka yung mga laboratory ulit, may bayad. Kaya umano na rin po kami doon. Pero nung na kami, schedule na para sa biopsy at operation ng April 30, na sabi po namin, wala pa po kaming pera. Paghahandaan po namin. Nung nagbalik na po, tapos naisip po namin, kasi sabi ko, gano'n din pala, malaki rin ang magagastos namin, hindi rin pala totally mababa yung namin. Kaya bumalik po kami doon sa St. Luke's, doon sa pinaka-pedya niya. Tapos ang sabi po noon, mag-ipon na lang daw kami. Di sabi ko, nung huling punta po namin doon, wala na po talaga kaming kasi dinekta po ng doktor na pag tinatanong ko po yung doktor kung gagaling pa po yung anak ko, ang sabi nila ipagdasal na lang daw po namin siya. Yung kumbaga mano na lang daw po kami ng sa Panginoon, kay Lord. Tapos sabi, halos hindi na po siya umiiyak kasi dapat ang doktor nagbibigay ng tawag na pag-asang sa pasyente. Harap-harapan po, sinabi mismo sa kanya na wag na siyang mag-aral. Ayun na lang daw po, siya. Ang ginawa po namin, nung pagkagaling namin sa ospital, pinakilala po kami kapitbahay namin na nagsesera gym. Po kami, tinuro. Nung time na yon, araw ng, Sabado po ng umaga, di sabi ko, kalating araw lang daw yun. Hindi ang sabi ko, hindi ko muna isasama, makikinig lang ako sa lecture. Ayun, nung nandito na po ako, nakinig po ako, yun. Nung na po, nagtanong po ako rito kung may kagalingan yung anak ko. Sabi naman, nagdalhin ko. Kaya nung bumalik kami ng Lunes, dala ko na po siya doon. Halos hindi na po siya makagalaw, nun. Kasi pag pumapasok siya, hinahatid pa po namin siya sa eskwelahan. Binubuhat po sa bangko na inuupuan niya. Inihahatid ng tatay niya doon sa itaas. Kasi exam po yun ng third grading. Kaya yun. Tapos nung na yun, tuloy-tuloy na po kami dito. Nung unang araw, di pa po alam ni Ma'am Cherry na gano'n ang kalagayan ni Clarice. Kaya niya po muna pa, tawag nito, hinila niya po ng yung paa para diretsong pa-standard ang kasi nung unang punta namin ng Lunes, yung kabila, baliktaran, yun ang sa kanya. Tapos nung na yun, parang rin yung anak ko, sabi niya masakit. Sabi ko tuloy-tuloy lang, sabi ko walang tayo talaga ibang pag-asang magagawa. Pagtiisan na lang natin yan kung anong development ka ako. Ipag-pray na lang natin sa Panginoon. Di tuloy-tuloy po kami hanggang sa umabot na po kami ng pang 2 weeks niya, naramdaman niya po yung pagbabago. Na nakakalakad na siya, tapos nakakaakyat na ng third hagdanan. Na po, kung nakakakilos na po siya siya na po ang naliligong mag-isa, lahat-lahat po, na rin.
Tapos sabi ko, sige, tuloy-tuloy pa natin hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Ay, nagpapasalamat po kami kahit sa 2 linggo pa lang ng ano namin sa Sierra Gem, nakakita na po kami ng pagbabago. Kaya hindi po ako nawala ng pag-asa na hindi gagaling ang anak ko sa pamamagitan ng Sierra Gem. Dahil nakilala namin ang Sierra Gem na yung bago siya maoperahan, napagaling na yung anak ko. At salamat naman po sa Panginoon at dinala niya kami rito para siguro siyang daan na nagdala sa amin dito para sa anak ko, sa kagalingan niya. At saka natutuwa po ako kasi lahat ng mga staff po dito at lalong-lalo na po yung manager at saka supervisor, mabait po lahat sila rito. Pamilya po ang nila, kaya kahit kahit sinakripisyo ko na po yung lahat ng ko para sa anak ko. Kasi ayun lang po ang talagang ko para sa kagalingan niya. Kaya ngayon, tuloy-tuloy po kami at umabot na po siya ng 60 days po. Kasi March kami nag-umpisa, March 7. Ayun, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa po yung kanyang paggamot, ang niya rin, pagpunta. Sabi ko, wag niya iwawalang bahalang pagpunta namin kasi sabi ko, yun ang talagang totaling sa kanya, makapagpagaling. At ngayon, darating na yung pasukan, gustong-gusto niya na mag-aral. Nagpapasalamat po kami ng malaki kasi makakapag-aral na po siya lahat-lahat. At itong tagumpay ng kanyang kagalingan, inaano po namin sa Panginoong Diyos at saka sa Sierra Gem. Talagang super, po talaga kami, nagpapasalamat. Kasi po dahil sa Sierra Gem makakapag-aral na po ako at nabalik niya po ako tulong dati. Although hindi naman po ganun alaga, at least natulungan na po kahit pa paano. Kaya Sierra Gem is the best. Kaya sa Sierra Gem may pag-asa. Sa Sierra Gem gagaling kawa namin po siya. Akdo. Opo. Opo. Yung sa sugar ko, bali, ikat na siya. Oh, palakpak! Tapos yung ko, yung high blood ko, bali ko ilagay. Wow, palakpak! Teka lang po ha. Hindi, ang high blood, nakatatakabali yan, tabing high blood, okay na. Ibig sabihin yung blood pressure niya, normal na. O, palakpak! Yay! Simula nagsigaw mo, tapos hindi lang ako inom. Nagkamot, nagkasakimon. Tapos yung sa pa, yung sa osteoscope ako, may sa mga kakain, okay. Alam mo na rito, tapos ay pwede lang sa ko. Ngayon ay pwede lang. Wow, bumata ka natin! Yung sa pusukan, talagang pagpirahan sa Philippine Heart Center. Bali, kasi kaya puso ko, bali tatlo ang pinutol na ugat sa Philippine Heart Center. Bali, ang sa akin nun, mga doktor kahit ibang bansa. Kasi wala na paraan ng gagawa eh. Mamamatay na talaga ako kasi hindi na ako kanina. Panuwi na ako kayo oxygen sa bahay. Siyempre, wala kang pera, nasa pagkikita ka nun. Talaga magbibigta ka, kumangungka ka, magbibigta ka ng mga property mo para mabuhay ka na. Dinala ako ng Philippine Heart Center. Inialis ako noong siguro yung mga August 5 noon. Mga August 25, nagpirahan ako. Araw ng birthday ko sa lubang ng Philippine Heart Center. Inuupirahan ako. Kasi sabi ng doktor, dalawa lang ang mo. Pag hindi ka nagpa-opera, talagang mamamatay ka kasi hindi ka kanya nangalis eh. Una ang ginawa sa akin ay angiogram. Nagpunta kami doon, hindi na kami nagtanong ng piso. Kaya basta hindi na ako siya sa mga hinano ko. Pagpunta namin doon, ang sabi nito, kailangan daw i-angiogram ako. Hindi ko alam yung angiogram. Kaya basta sabi ng mga anak ko, sige na kung ano mas magkakataan, nagagalit ka naman. Ngayon, nagpa-angiogram kami. Di tapos na, dati segment gusto ko na
ugat, papalitan po ng anti-plastic. Nagtanong ng presyo magkano naman yung dog. Sabi niya, magdang ka lang na ng milyon. O sabi ko naman, pa kami ikaw paraan, wala kami pera sa kanya kasi mahirap lang kami. Sabi niya, wala tayo ng paraan, kasi kumara ka ng hospital. Ngayon, nagtanong kapatid ko sa Manila, nasa Manila kasi mga kapatid ko, father ko, nagpunta sila namin, ay, hindi Dr. Medical Center, yung Quezon City. Nagtanong sila doon, kasi pinali kami, sabi sa Philippine Heart Center daw, para kasigurado. Ngayon, sabi ko, pagpakumita muna tayo, uuwi ko na ako, kasi wala akong pera, kasi ang pera natin. Pero, nagtanong sila ng mga anak ko, counter. Ang binayaran namin sa anti-plastic, 132,000. Wow! Ang sabi pa ito, hindi ka pala nakagaling dito, mamamatay ka, si Rachel pa lang. Wala po tayong magagawa eh. Sabi ng mga anak ko, mamamatay kasi yan. Kahit pag dito tayo ng mga praktik, mga alikan-alikan, kahit pang kusyan. Ayoko kasi magbinta, sayang. Sayang pa ako kayo. O diba? Sayang ko hindi kayo sa negosyo. Kaya palibata, kaya na ako, hirap ko, hirap na ako. Sa mga anak ko na nandito pa, di mga rin sila mga karinig ko, kailangan nakikakit doon. Ano ginawa ng anak ko? Pinipinit ako. Yung buhay namin, pinipintan natin. Ang pili ko noong 2010, yung 500 kilometers, ang pili ko ay 700,000. Sa ngayon, sabi ko, makarang taon, pinipinit ko sa akin, 2,000, pinipinit ko lang, 1.2. Sabi ko, hindi na muna. Sinong ano, may wala akong makakunan, pinili mo mga yung perma ko, ay pinta nila ng 850,000. Nakapagpalas ko. Hindi naman sinabi ng mga anak na, pinilita nila yung lupa ko. Pagsabi ko, sabi niya, marami kami kitang mga magpapalala tayo gusto natin sa kusige mo nila. Pero para hindi kayo mahirapan, pinili ko yung lupa. Yung lupa ko, tapos kalas, ito ko yun, masakit. Huwag kang nalilig ka, may kita lang ko namin. Ay, kung magagawa ako, wala kang kasi mabuhat. Kasi paalaman mo po, inakot ako 1.1 million. Wow! Ang laki! 1.1 million, inakot sa akin, bago ako sa labas ng Philippine Center. Inakot ako ng 15 days. Sabi na pinali, ako sa labas ang pera. Kikita. Palang makakita ka. Kaya na ako, kaya ko, naupilahan ka na, kaya mo pala, mag-witness ng gamot, akala ko, kasi ngayon, pag-witness ako ng gamot, every day, iinom ka, 170. Isang gamot at buwag ng iinom ko, 635. Saan matapaan na naman yun? Mabuti na namin, kasi natin, may ano yung kapatid ko, may isa sa akin, birthday ko sa kanila sa akin, sabi nga, sila din na kaya, hindi ko kailangan natin ulan, sabi ko gano'n. Dahil kung palibasa, maraming sagsakit, saka yung mga sa tindahan. Pag marami daw na pag-umaga, namimili ko sa tindahan namin. Sa mga parties, sa dry goods. Sabi ng anak ko, mama, marami nagsisira din. Subukan ko yung pag-umaga ka. Sabi ko yung para sa iyo ng sakmas ko. Tapos gano'n. Kaya kumusta ka, may tumami sa akin, dalawa na sila masira din ako. Yun, kaya nakabili ako ng kaya talaga ako nag-proceed na gano'n, nakabili ako ng bidre. Ang ginawa ko naman, ipapag-present ako sa bahay. Marami magpupunta sa akin. Oo. Normal na po ang blood pressure. Normal na. Saka yung sugar. Kapag ako nasusugar, 6 months, hindi na galing. Pero, ang nakalagay dito sa
December, January, February, March, April, 10,000. 10 times 10, 100,000 ang kanyang matitipid na po sa kanyang pa-check up sa ngayon, sabi niya, right now po, may angioplasty po siya, ma'am. Oo. Kaya nasa Manila siya, kahit ng August 2012, tatlong ugat ang pinutol sa kanya. Pero kailangan po mag-maintenance ang abot-abot ng 2 years. Pagdating ng 20 years, yung plastic papalitan sa Papalitan. 20 years na naman yun. Oo. Pero sa ngayon, nararamdaman ko sa sarili ko, si Beko, may sakit ka, nararamdaman mo sa sarili mo. Hindi ka komportable, kumakain, hindi ka makatulog. Sa ngayon po, okay na ako, sabi ko, yung lahat na dami kong trabaho, kaya ako na ulit ibalik. Wow! Naibalik ang kanilang ng buhay. Dati hindi na ako nakakapagtrabaho. Ilang beses ka? Ito nga, ikaw Lolita. Ilang beses ka nga nasisira dyan sa Master P3 mo? 12. Wow! 12! Hindi po ma'am, nung dinalaw ko siya ma'am, talaga po, minsan nga po mapagkalot siya, naka 4 times, minsan 12 times po, kasi hindi niya po nakakaligtaan. Kahit na po, commercial po si Tita Lolita, hindi nakakaligtaan ang mag-Seragen po. Wow! Napakasalamat ko sa Seragen. Parang buhay ko. Punta ko sa Seragen. Parang buhay ko. Maraming sa Lord. Maraming Maraming salamat sa nag-invite sa kanya. Ang nag-share ng kagalingan ng Seragen. Yes. Parang buhay ko. Binigay ko na kay Lord. Kasi hindi na ako ano. Yung pinti ko, halos araw-araw tinitin ako kasi ako na. Kahit uminom ako ng gamot, ang sabi nga dito sa Briola, kailangan daw, operahan ako yung pato sa akto. Ang tanong ko, magkano naman po? Sabi niya mura lang, 75. Yung 75 na yun, hindi ko kikitain sa loob ng 1 year kapag nilipusin ko. Dapat sa ayaw ko lang magpa-opera kasi napira sa Mayuma. Napira sa Mayuma. Tapos yung sa puso, okay na naman ako ng balusak. Napakahirap ko mo yan. Kasi pag na-opera ka na, bawas na ang lakas ng katawan mo. Ay ngayon naman, nagaling akong lakas ko sa katawan. Sa pag-Seragen. Sa pag-Seragen. Kaya nga, kung ako dito, at ang pagkain ko naman ay yung Siracude. Wow! Bibili na po siya ng serotonin. O, Tita Lolita, pag-usapan natin siya sa loob. O, yan na. Ito kasi yung mga riputan niya, lalo ito sa puso. Siyempre po ito, alam niyo mga ito po, dinalaw ko siya. Nagugulat ako kasi, naku, grabe, kakaiba yung, imagine mo doon, makupunta ka, operahan ka, wala sila ng pera. Kahit ito yun, lahat ng property mo, pag nagkasakit ka, lahat kawawala. Ang mga iisip yun, ako mawawala ako ng wala. Iisip yun na lang bumalik kasi buhay. Kaya nasabi ni Tita Lolita, sayang nga lang kasi nahuli po niya nakilala ang Seragen, di ba? Kasi 2,000 ka, wala dito. How much more na sa atin pa na ngayon po ay nag-uumpisa ka lang magkakaroon ng sakit. O di ba? Ang 1.2 million, ikukumpara niyo po sa magkano ating compact, Master P3, malaki ang naitipid niya kasi hindi lang po siya kasama ang iyong mga pamilya. At natulungan niya pa ang mga classmates niya dito. Kami nagsisira din sa akin. Gusto ko nyo, pag may time po kayo, punta po kayo sa kayo, kayo masira. Ang maraming kailan sa kanya ng Holy Week. Kaya yung iba nagpakaw na punta sa iba. Kasi nga nang sinabi dito, doon sa lagot po na ang kanyang commercial. Yun na. Matera. At yan. Yan. Diba? Dati hindi na nito pa yung saan. Diba? Wow!
di ba? Pumasok ako sa Seragen, 40 anyos ako. Oo. 11 years na ako sa Seragen, 51. Oo nga pala. O, di na nakita. Oo. Normal na normal po yan. O, kahit na ganyan po ka-sexy ang kanyang katawan, vital statistics. Ano sinasabi mo ka ako? Wala naman vital statistics pa lang ah. Normal lang. Oo. Wala pa po sila ni Max na sila. Kalain ko yan! Before and after! Unang pa lang sila yung nakakabayad sa nataba ko doon dahil ang design ko 34. Ngayon 29 na. Ngayon, yung pong asawa ko, ayaw na nadala siya. Sabi na, 15 days pa mag-certificate, ayaw na niya. Ay, kung na, sabi ko, kung sumama ka na, may taon itindahan. At may parang may na-take na sa akin na natuturo na ngayon, kaya makikita ko na nakikita ko naman na anday. Ngayon, nakapulito sa akin yung asawa ko, mga 3 days na nagkasalan siya ulan dyan. Ayaw na. Masakit siya ito ng bayan. Tigat na ulo yan. Dito na. Ano na. Dapat na. Ayun, dito na. Kaya kung araw po, sayang sa mga umaral siya ng sarili. Sabi niya, maganda pala dito. Tapos pag-usabi, yung tayo nagdala na lang yung ano, ating ko lang na nagkain siya na. Ay, hindi tayo na bakit mo ba ay, ayaw mo. Ay, Tinawa niya, may bato ka, may bato. Pagdating na uutulan tayo ba rin? Ayaw mo mag-utula. Ay naku, hindi ako mag-utula. Sabi niya, tingnan mo, pag utula ka, magkano mo pera ko 50. Sa'yo ko 50, pero lang tayo, mahal. Sabi niya, ay sabi ko, sabi nung, ano doon, tuloy, ano nga si ate mo, check mo, alam mo tumawag mamaya, importante. Driver kami. Ano ba yung mama? Baka naman mama, baka wala mo yan. Sabi hindi iba talaga ito. Maganda ito. Di ba meron yan yung nasawa niya, nabili na po sa Sierra na sa Singapore mo, nabili ka ng kailangan. Parang may ganun yung mga anda na ganyan sa likod na kaupo. Masahe lang na. Masahe lang naman yun. Wala man yung gamot, wala man yun. Sabi na, ulit si mama, basta bagat na health nila ng papa, okay lang.
sinakuha niya yung pera na ipon niya sa amin na parang sa amin din po sayap namin yun. Sinakuha niya, pinabili na niya. Tapos yung makabili na pa ako dito, 2.5 months pa ako nagpila dito. Pag 3 months ko po, dito na ako puro catering na. Nung minsan po, may ako sa ano, sa kumain ako yan sa Chowking. Pag hindi ko po, may kasong maliliit na parang mabagay ko ng pangkuhan. Pero kung pinagkat ko kunin ko yun, tinapos ko kaya tawag at kumibili ng proses sa may, sa may City Square. Sabi ko, hindi ka kung tingnan mo yun. Yung itin mo yun, Tapos nagkasuot na kami, itong babae mo ba, hindi na ko piling kumasakit. Kahit hindi na po namin na, nagana po pansakit, kung masakit. Niyulit na pa ako noon, sabi ko, hindi ba ka mo kasi yung masakit? Dito po sa left side, may kapo ako yung dalawa. Ito ang pinakamatagal na hindi talaga, kung saan po ako nagpagamot, ang dali ko na rin sa dito. On fire lahat. Ipinadala pa ako nung last December na shockwave. Ayaw ko lang po, yun ko sabi ko, nanginginig ko kayo ako. Sabi ko, ayaw ko talaga, sabi ba, kamano ko ang manunod ko sa shockwave ako. Sabi naman nung, sige naman, mapagawa mo na yan, para bata ka ba? So, ayaw ko talaga. Kasi ngayon nga po, nung mga pag-3 ng dito na nag-3 na rin ako sa bahay, treatment ko po ay umaga, pag hindi na natin sa gabi, double-double. Tapos, nagsunod pa ako muna sa street. Sabi nga magpalok ako dyan, para malang natin. Ay kayo, nandiyan ko man, para malis ko yung channel ko. Sige na, sige sa kanila, nagpating ko ako sa ako ng channel na. Alam mo kung natin, ano pa lang dito, pag dito ng doktor sa rin yan. Ay, nakita ko, alam mo na kasi pag nag-sparking na nandiyan, spark na wala ako na nun. Sabi ko, yan pa, siya may dalawang ano. Sabi ko lang, tapos dito sa kaliwa, sabi niya, hindi na niya sige wala na yung dito sa left side mo, clear na siya. Balik na niya dito. Sabi niya, hindi ko na meron pa talaga, pero yung malapit na kalimutan inulog ka yung isa, kasi may tulog yung isa. Kaya dapat inulog yung isa. Ay, no, magkalaga. Sabi ko, parang ang layo na, parang mahulog yung isa. Pero, yung lang at yung isa, malayo na sa vortex yung pala po ng vortex yung nasa vortex yung isa nasa bumababa na. Inuman ko ng tubig at pag sumakit yung kayo mo, parang yun na yun, nalabas yun. Sabi ko naman, hindi naman sabi ko nasa sa din ako. Sabi ko lang, may nilabas kasi ako ng dalawang parang maliit lang doon sa Chowking. Sabi niya, pagkapaminta naman yung kinain mo, kaya nilabas lang yun. Ay, hindi sana ako sa kain, hindi sa ihi. Hindi yung mga kunagawa ako masyado pag dating ko na ba, yung masawa ko matigas mamitan sa ulo ng pag naglaro na yung bilang, kaya bilang kami. Sabi ko, magsalang ka na, mamaya na. Ay, ibabalik ko yan si atin na yan yung sentral. Sabi ko, pag ganyan, nandiyan naman, hindi ko napipila, ikaw ang napilit na magpili. Sige na, nagkapusin ko na ito. Wala ko po niya, wala na yung bato ko dito. Alam mo po sa ngayon, hindi ko na ako na alam, nagkasalan na palagi. Sabi ko, tingnan mo ako, ang hapon, ilan ako nasa lang, ikaw na nakadalawa ka lang, sabi tinasaman. Ay, ngayon, nakikita ko siya lagi na nakasalan, ay hindi ko sa lihan. Kaya sabi ko, kaya maganda ko talaga siya, kaya naman kung amin doon, ayaw magpatas na, nung pagdating niya sa ninyo, sabi ko, magpapatas na ako na sa mga kapitbahay ko. Yung kapitbahay ko sa harap ko, yung may kabilang doon, sabi ko, sabi ka dito, sabi ko mag-treatment ka, para maano. Hindi po talaga ako pinansin. Sumakit din ko sa kaibigan kay alam mo, may sabi ko yung president, ayaw niya. Sabi, parang hindi lang sabi, ay, mama, may lalo. Parang hindi na talaga ako pinansin. Ay, yun na tao ko na, driver, nagpilis ko sa akin, nagpilis na ako sa yung mga kapag-commercial, yung mga kaibigan ko lang, sa kapitbahay, gano'n. Nagsasan ko ng mga 5 days. Yung pala, sabi na natawa niya, nakalala yung mga pagdalagit na dito, pang tayo mag-rekargo, mag-rekargo sa usap kay Ate Shelly. Mama po na tayo kasi silipid na lang. Ate Shelly, ako na kasi dyan mag-anong pinapansin. Sabi ko, naglabas ako yung kailan ko, balik ka na, pasok na. Nakita ko kami sa Google Maps. Sabi daw lang, bigyan na dito, ano yan? Yung ginagawa ko sa ganyan, sabi na daw, ang sarap pala, parang pala ito. Ay,
Sabi ko, napakiusap niya, try mo. Siya mo, una ka pa, baka may maramdaman ka, magbuka ka, o ano, kumurahin, sabi ko. Kasi hindi ko kami natry sa, sensor, sabi ko, ay, hindi ako sabi na sinabi na atin sa mga hindi ko may alam po siya, alam ko na nagkaya, natawa naman siya, ang ganda po na dito, ang sarap pala, kahit pala ang pangyayin dito yung hindi ka lugi. Sabi niya, sabi namin ng wala, wala na ba rin ako sa nagdaan. Tapos na po, lagi na po siya nakikita, dapat ako nagsasabi niya ng kunikulan, ay, ang sarap na wala daw yung mga sakit na dito talaga. At lalabasan niya kung ano discharge, kaya maganda po talaga. Sabi ko kayo, ay sabi pala niya, uy, sabi ko niya sa niya, ano pinanala na ako at ang pamilya? Ano ang pamilya ka? Sabi niya, mapasin pa ka na sa niya, may buhay ka. Sabi na, tapos maliligo ka pagkatapos. Ay sabi natin, ano, wala daw pa sumak, maliligo ka pagkatapos. 30 minutes naman. Kasi ngayon, ninunura na, kung ano siya, ay, paano din makakulit ka. Ay, sabi ko sa mga natin, wala mo talaga ba? Sabi ko, kaya ngayon, sabi na po yan, nagsisilip sa akin, pag may time, sinisingit ko po niya. Ayan, para po naman natin si Tita Shirley. Saka lang po talaga, patuloy lang po ang pagtsagaan ninyo. Talagang gumagaling po dito talaga. Ako ang dami na nagastos ko siguro kung mga 100,000 lang sa basket ko sa Samsung 5 na lahat. Wala ka lang po. Nagsimula yung 0.4, nag 0.5, nag 0.3. Wala din ang palagay. Sabi ko na nag-iis. Ang dami ko siya ng gamot, sinamahan na yung patay ko. Tapos kinamot din yung patay ko. Kaya wala na mong iniinom kahit sa kahit dati. Kahit ano. Wow, para